Values Education 8, Quarter 4, Learning Competency 4B, nakapagpapatibay na ang pagtupad sa mga gampanin ng kinabibilangang relihiyon o paniniwala ay mapagkukunan ng inspirasyon, pag-asa at karunungan sa pamumuhay sa bayan. Balikan natin ang limang haligi ng Islam na tinalakay natin noong nakaraan. Ito ang Shahada, Sala, Zakat, Saum at Hajj. Ang limang ito ang pundasyon ng pananampalatayang Muslim. Hindi lamang ito mga ritual o tradisyon, kundi mga tungkuling gumagabay sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon, hindi lang natin aalalahanin kung ano ang mga ito. Ang mas mahalagang tanong ay, paano nagiging inspirasyon, pag-asa at karunungan ang pagtupad sa mga ito? Sa Kristyanismo naman, ang buod ng kanilang aral ay makikita sa dalawang pangunahing utos. Una, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso. Ikalawa, ang pagmamahal sa kapwa tulad ng sarili. Lahat ng aral at gawain ng isang Kristiyano ay umiikot sa dalawang prinsipyong ito. Ngunit tulad ng tanong natin sa Islam, hindi lang natin aalamin kung ano ang mga utos na ito. Ang mas mahalaga ay ano ang nagiging epekto nito kapag tunay itong isinasabuhay. Kaya sa mga susunod na slide, matutunghayan natin ang iba't ibang sitwasyon na nagpapakita ng pagtupad sa gampanin sa relihiyong kinabibilangan ng bawat isa. Inyo namang sasagutin ang mga kaugnay na tanong nito. Bahagi ng pananampalatayang Muslim ni Farhan ang pananalangin ng 5 beses sa bawat araw. Bago ito isagawa ng isang mananampalatayang Muslim, ay naglilinis muna siya ng katawan bilang paghahanda. Sa kabila ng pagiging abala ni Farhan, nagsisikap siya na maisagawa ito. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita kung paano pinapahalagahan ni Farhan ang kanyang pananampalataya sa kabila ng pagiging abala sa araw-araw. Sa pamamagitan ng paghahanda ng sarili bago manalangin, naipapakita niya ang paggalang at seryosong pagtuon sa pakikipag-usap sa Diyos. Ang disiplina at dedikasyon niya ay nagbibigay aral sa atin na kahit gaano pa tayo kaabala, mahalaga pa rin na bigyan natin ng oras ang Diyos at ang ating pananampalataya. At sa paggawa nito, natututo tayong maging maayos, matyaga at mas handa sa mga hamon ng buhay. Mga tanong: ano ang dapat nating matutuhan mula sa ginagawa ng mga Muslim na paghahanda bago manalangin? Ikalawa, bakit mahalaga na maging mapanalanginin sa kabila ng pagiging abala? Tuwing buwan ng Ramadan, ang isang Muslim na may sapat na gulang at wastong pag-iisip ay nag-aayuno mula bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. Hindi siya kumakain o umiinom sa panahong ito. Ginagawa nila ito sa loob ng 29 o 30 araw bilang pagsunod sa utos ng kanilang relihiyon at bilang pagpapalalim ng kanilang pananampalataya. Ang pag-aayuno ng isang Muslim sa buwan ng Ramadan ay nagpapakita ng malalim na disiplina at pagtitiis. Kahit gutom at uhaw, pinipili nilang sundin ang utos ng Diyos at magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Ang gawain na ito ay nagtuturo sa atin na mahalaga ang pagpipigil sa sarili, ang pagpapahalaga sa mga biyaya sa buhay, at ang pag-unawa sa kalagayan ng iba. Sa kabila ng hirap, ang pagtitiis na ito ay nagbibigay liwanag sa isip at lakas ng loob upang harapin ang mga hamon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Mga tanong: ano ang ipinapakita ng isang Muslim sa kanyang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan? Bakit mahalagang matutuhan ng isang tao na maging disiplinado at matiisin? Bahagi ng pananampalatayang Muslim ang Hajj o paglalakbay sa Mecca, ang kanilang banal na lungsod, kahit isang beses sa kanilang buhay kung may kakayahan. Dahil dito, sinisikap ni Hasnika na mag-ipon at maghanap buhay ng marangal upang matupad ang tungkuling ito. Ang paghahanda at pagsisikap ni Hasnika para sa Hajj ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa pananampalataya at paninindigan sa mga tungkulin ng relihiyon. Sa pamamagitan ng pagtitipid at paggawa ng marangal, matututo siyang maging responsable, disiplinado at masinop. Ang kanyang halimbawa ay nagtuturo sa atin na ang pagtupad sa mga tungkulin sa relihiyon, gaano man ito kahirap, ay nagbibigay ng kalinawan ng isip at nagiging gabay sa pagiging matatag at maayos na mamamayan sa komunidad. Mga tanong: ano ang karunungan sa pamumuhay ang maaari nating matutuhan mula sa kanilang paghahanda at pagsisikap para sa tungkuling ito? Ikalawa, bakit mahalaga para sa isang mananampalataya na masunod ang lahat ng tungkulin niya sa kanyang relihiyon kahit gaano ito kahirap?
Kahit may kalamidad, kahirapan o karamdaman, patuloy pa ring sumasamba ang isang mananampalatayang Kristiyano dahil naniniwala siyang dito siya nakakakuha ng lakas, pag-asa at gabay mula sa Diyos. Sa ganitong paraan, naipapakita niya ang kanyang katapatan at pag-ibig sa Diyos. Ang pananatiling tapat sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok ay mahalaga sapagkat dito natin natututuhan ang pagtitiwala at pagtsatsaga. Ipinapakita nito na ang pananampalataya ay hindi nakabatay sa maginhawang kalagayan, kundi sa paninindigan na nagiging inspirasyon sa iba. Kapag ipinapakita natin ang katapatan sa Diyos sa oras ng kahirapan, halimbawa sa pamamagitan ng pananalangin, pagsamba at paggawa ng mabuti, nagkakaroon tayo ng pag-asa at karunungan sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Natututo tayong magtiis, maging disiplinado, at mas maayos na makipag-ugnayan sa kapwa, na lahat ay mahalagang kasanayan sa pamumuhay sa bayan. Mga tanong: bakit mahalaga ang pananatiling tapat sa Diyos sa kabila ng hindi magandang nangyayari sa ating buhay? Paano mo ipinapakita ang iyong katapatan sa Diyos tuwing ikaw ay nakakaranas ng mga pagsubok? Sa kabila ng laganap na imoralidad, tukso, kahirapan at masamang impluensya sa paligid, pinananatili ni Artemis na magkaroon ng malinis at banal na pamumuhay. Ganap siyang nagbabagong buhay at tinitiyak na wala siyang nalalabag sa mga kalooban ng Diyos. Kahit na napapalibutan si Artemis ng imoralidad, tukso, kahirapan at masamang impluensya, pinipili niyang mamuhay ng malinis at banal. Sa pamamagitan ng kanyang pagbabago at pagsunod sa kalooban ng Diyos, ipinapakita niya ang tamang halimbawa sa ibang tao. Kapag ang bawat isa sa lipunan ay nagtaglay ng ganitong pamumuhay, nagiging mas maayos at matiwasay ang pakikisalamuha ng lahat. Ang relihiyon naman ay nagsisilbing gabay at lakas ng loob upang malabanan ng tukso at masamang impluensya. Nagbibigay ito ng prinsipyo at gabay kung paano gumawa ng tama at nagtuturo ng disiplina, pananampalataya at paggalang sa kapwa. Mga tanong: ano ang epekto sa lipunan kung ang bawat isa ay magkakaroon ng malinis at banal na pamumuhay? Paano nakatutulong ang relihiyon upang malabanan ng tao ang mga tukso at masamang impluensya ng paligid? Hindi nagsasawa si Juno na ibahagi ang kanyang pananampalataya sa ibang tao, lalo na sa kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay. Nananalig siyang ang pinakamabuting bagay na maaari niyang magawa para sa kapwa ay ang ituro sa kanila ang tunay na daan para sa kaligtasan. Ang pagbabahagi ng pananampalataya ay mahalaga sapagkat nagiging daan ito upang matulungan ng iba na makilala ang tama at magkaroon ng gabay sa kanilang buhay. Sa ganitong paraan, natututo tayong maging mapagmalasakit at responsable sa kapwa. At ipinapakita natin na ang ating pananampalataya ay hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa kabutihan ng iba. Ang pagtuturo at pagbabahagi ng pananampalataya ay nagtuturo sa atin ng lakas ng loob, kabutihang asal, at pangunawa sa kahalagahan ng pamumuhay ng may moralidad sa lipunan. Mga tanong: bakit mahalaga na ang isang tao ay hindi nahihiya na ipamahagi o ipag-anyaya ang kanyang relihiyon? Paano nakatutulong sa kapwa ang pagtuturo o pagbabahagi ng pananampalataya sa kanila? Sa lahat ng halimbawa natin, pananalangin, pag-aayuno, hajj, pagsamba, pagbabagong buhay, pamamahagi ng kaligtasan, mapapansin natin na hindi lamang ito simpleng gawain sa relihiyon. May mas malalim itong epekto sa tao at sa komunidad. Kapag ang isang tao ay tapat na tumutupad sa kanyang gampanin sa relihiyon, hindi lamang niya ito ginagawa para sa sarili. Ang kanyang disiplina, pagtitiis at pagsunod ay nagiging inspirasyon sa iba. Nakikita ng mga tao na posible palang mamuhay ng may paninindigan kahit maraming tukso o pagsubok. Sa gitna ng kahirapan, kalamidad, pagkakasakit o personal na problema, ang pananampalataya ay nagiging pinagmumulan ng pag-asa dahil naniniwala ang tao na may mas mataas na layunin at may Diyos na gumagabay. Hindi siya madaling sumuko. At kapag ang isang tao ay may pag-asa, mas nagiging matatag siya sa buhay. Higit pa rito, ang pagtupad sa gampanin sa relihiyon ay nagbibigay ng karunungan. Natututo ang tao ng disiplina, pagtsatsaga, malasakit, pagpapakumbaba, at tamang pagpapasya. Ang mga aral na ito ay hindi lamang para sa mga pook sambahan. Ito ay ginagamit sa tahanan, sa paaralan, at sa komunidad.
Kaya masasabi natin na ang pananampalatayang isinasabuhay ay hindi lamang personal na paniniwala. Ito ay nagiging puwersa na humuhubog sa mabuting mamamayan at nagpapalakas sa buong bayan. Pagsasanay, isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. 1. Ang pagtupad sa mga gampanin sa relihiyon ay maaaring maging inspirasyon sa ibang tao. 2. Ang pananampalataya ay mahalaga lamang sa loob ng mga sambahan at hindi sa pang-araw-araw na buhay. 3. Ang pag-aayuno, pananalangin at pagtulong sa kapwa ay maaaring magbigay ng pag-asa sa gitna ng pagsubok. 4. Ang disiplina at pagtitiyaga na natututuhan sa relihiyon ay maituturing na karunungan sa pamumuhay. At 5. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang paniniwala, kundi isinasabuhay sa gawa. At hanggang dito lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!